Tanggol, bibilis natin si Miguelito. Sure win na si Go! Sa isang pribadong silid, iniabot ni Ramon ang isang kahon kay Tanggol. Nang buksan ito, tumambad ang ilang piraso ng baril, isang simbolo ng kapangyarihan at proteksyon sa mundo ng mga Montenegro. Pinasalamatan ni Ramon si Tanggol sa pagtanggap ng kanyang pagkatao bilang isang Montenegro. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Tanggol sa regalong natanggap niya mula sa kanyang tunay na ama. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng pagtanggap. Sa gitna ng lahat ng nangyari, nagpasalamat siya kay Ramon at Don Julio sa pagturing sa kanya bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Ramon si Tanggol. Ramdam sa kanyang yakap ang matagal na panahong hindi nila nakilala ang isa't isa. Ilang saglit lang, gumanti rin ng yakap si Tanggol, bagamat may halong pagkagulat at emosyon. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Tindeng na magsimba sa Quiapo upang humingi ng gabay sa Diyos. Kasama si Roda, pumasok sila sa simbahan, dala ang bigat ng mga pangyayari sa kanilang pamilya. Habang nagdarasal, napansin ni Roda ang pagdating ng mga gerero. Agad niya itong ibinulong kay Tindeng, dahilan para maputol ang kanyang pagdarasal at mapatingin sa paligid. Hindi nagtagal, nagtagpo ang kanilang mga mata, si Pilar at si Tindeng. Walang nagsalita, ngunit puno ng emosyon ang kanilang titigan. Maraming alaala ang tila bumalik sa kanilang isipan. Bago pa man makalapit si Pilar, agad na umiwas si Tindeng at lumayo. Sinubukan siyang hanapin ni Pilar, ngunit mabilis itong nakapagtago sa loob ng simbahan. Nang siya'y mag-isa na, hindi na napigilan ni Tindeng ang kanyang emosyon, tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Pinausap ni Tanggol ang kanyang tropa. Gusto niyang alamin ang lahat tungkol kay Miguelito, ang kanyang personalidad, kahinaan, at kung may posibilidad ba na magkasundo sila sa kabila ng kanilang kompetisyon. Hindi nagtagal, dumating si Miguelito. Sa halip na tensyon, iniabot nito ang kanyang kamay kay Tanggol. May kumpiyansang ngumiti, binanggit niya na malapit na ang kanilang karera at tanging the best man wins ang kanyang iniwang pahayag bago nagsimula na ang karera. Mabilis na lumabas si Tanggol sa unahan, agad na nanguna sa kompetisyon. Ngunit hindi nagpaawat si Miguelito. Kahit nahuhuli, patuloy siyang humahabol, hindi nagpapadaig. Sa isang sulok, binabantayan ni Divina ang laban. Sa radyo, nagbigay siya ng babala kay Tanggol na mag-ingat. Dalawa na lang silang natitirang magkakatunggali at maaaring may mangyaring hindi inaasahan. Patuloy ang matinding karera. Bagamat lumalapit si Miguelito, mas mabilis si Tanggol. Sa bawat liko, sa bawat abante, lumilinaw na siya ang nangunguna. Ang kanyang bilis at husay sa pagmamaneho ay walang katulad. Kitang-kita na malapit na niyang kunin ang tagumpay. Habang ang laban ay nag-iinit, hindi lang bilis at husay sa pagmamaneho ang nakataya. Ito rin ay laban ng prinsipyo, impluensya, at kung sino ang mas karapat-dapat sa tagumpay. Ngunit sa mundong ito, sapat ba ang bilis upang makuha ang tunay na panalo? O may darating pang balakid na maaaring bumago sa lahat? Comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood.